Mapalad at malugod, ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarahop. San Jose mang gagawa, Hallelujah. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. San Jose manggagawa, Hallelujah. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral, at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo, pakundangan sa pagkauliran, at pagdalangin ni San Jose, na maganap naming ang mga gawaing inyong inatas, at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat
ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito. At siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga, matapos likain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Iyong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag, na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin niya rin lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, si Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Galing po kami sa alay lakad kagabi. Natapos ang alay lakad mga 4:30 ng umaga sa Antipolo at kami ay nagmisa ng alas 5 doon. At pagka-uwi po ay natulog ako, kaya halos kakagising ko lang po. Kaya akala ko umaga pa rin. Sa atin pong napakinggang mga pagbasa, sa unang pagbasa, sinabi po ng ating Panginoon, matapos niyang likhain ang lahat ng bagay sa mundong ito, tiningnan niya ang lahat, pinagmasdan niya. At kapag kakita niya sa lahat, ang kanyang nasabi, lahat ay maganda. Pakitingnan nga po yung mga katabi. Maganda ho ba? Maganda ho iyan. Maganda ho ang bawat isa dahil ang bawat isa sa atin ay nilikha ng ating Panginoon. Amen po ba? Yan. Parang hindi makapaniwala yung iba. Pero napakahalagang katotohanan po ito. At patuloy na kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay upang mapaganda yung ating mga kalagayan. At nawa, patuloy niyang ginagawa ito dahil nais niya na isang araw maibigay sa atin yung kaganapan ng buhay na walang hanggan na ating matatamo sa wakas ng ating mga buhay, sa dulo ng ating mga buhay, kapag tawid natin mula dito sa mundong ito, patungo sa buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, ano yung nagpapapangit ng ating mga buhay? Ano yung pumipigil para magawa ng Panginoon yung mga nais niyang kagandahan sa buhay ng bawat isa sa atin? Napakinggan po natin sa Ebanghelyo. Dahil hindi sila naniniwala, maraming pagdududa sa kanilang mga buhay ukol sa ating Poong Jesus Nazareno, kaya hindi gumaganda at hindi makagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Nagkukulang sila sa pagtitiwala, nagkukulang sila sa paniniwala, punong-puno ng pagdududa yung kanilang mga buhay. Pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos, pagdududa sa pagmamahal ng Diyos, pagdududa sa patuloy ng pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. At maaari din pong mangyari sa atin ito. Yung ating mga kalooban, maaaring magsara, maaaring magduda, maaaring maging mareklamo sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi siya makapatuloy na makagawa ng mabubuting bagay sa ating mga buhay. Kaya ano pong unang imbitasyon sa atin sa pagdiriwang natin sa araw na ito? Patuloy na buksan natin yung ating mga buhay upang yung ating mga buhay magawa ng Panginoon ng paraan upang ito ay mapaganda. Nais po ba nating maging maganda ang ating mga kalagayan? Alam ko pong nais ng bawat isa. Kaya ang unang sagot upang maging maganda yung ating mga kalagayan, hayaan natin
na mapasok tayo ng ating Panginoon at hayaan natin na kumilos siya sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Manalig tayo sa Panginoon. Ngayong araw po, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Jose bilang isang manggagawa. Ano pong matututunan natin sa buhay ng ating patron na ipinagdiriwang sa araw na ito? Kung mapapansin po natin, napakalaki ng kanyang role sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ay itinalaga upang maging tagapangalaga ng ating mahal na poong Hesus Nazareno. Pero kung titingnan po natin sa mga ebanghelyo, sa ating ebanghelyo, ni isang salita walang nakarecord na kanyang sinabi. Wala siyang sinabi na nakatala sa ating ebanghelyo. Ano pong maaaring ipinapahayag nito? Yung isa pong mahalagang maaaring ipinapahayag nito ay kung minsan sa ating mga buhay, sa ating pagsunod at paglilingkod sa Diyos, kung minsan hindi naman talaga mahalaga yung mga salita, anong mas mahalaga? Yung ating mga kilos na ginagawa para sa paglilingkod sa Diyos. At yun po yung ginawa ng ating patron na si San Jose, patron ng mga manggagawa. Walang maraming salita, pero napakaraming gawa na tumulong sa atin para ating maranasan ang pagliligtas ng Diyos. Napakahalaga po yung ating mga gawa. Nawa, ito yung sumigaw sa ating mga buhay, yung ating mga kilos, yung ating mga ginagawang mabubuting bagay. Kahit na kakaunti ang salita, basta may gawa, ito ang sumasapat para mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Sabi pa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, sa ibang tagpo ng Ebanghelyo, hindi mahalaga yung sumisigaw ng Panginoon, Panginoon. Ang mahalaga daw ay yung taong sumusunod sa nais ng Diyos. Kahit na magdamag tayong magsalita sa pamamagitan ng pananalangin, pero kung sa ating mga buhay, hindi nakikita sa ating mga gawa ang ating pagsunod sa ating Panginoon, hindi tayo maliligtas at hindi tayo makakapagparanas ng pagliligtas ng Diyos sa ating mga kapwa. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang pangalawang mahalagang paalala sa atin, mas makita nawa sa ating mga gawa, yung ating paglilingkod sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, katulad ng ating santong ipinagdiriwang sa araw na ito, si San Jose na manggagawa, kaisa po natin na mga manggagawa rin. Tanong ko lang po, sino po sa atin ang nagtatrabaho magpasa hanggang ngayon? Taas po ang kamay. Ayan po. Alam po natin, ngayong araw din po, pinaparangalan po natin ang mga manggagawa. Kaya maganda pong bigyan din ng kahulugan pa yung dignidad ng ating paghahanap buhay. Yung isa pong termino na ginagamit natin sa Tagalog, kapag sinasabi nating trabaho, ay alam natin ay hanap buhay. Magandang pagnilayan pa, paano ba mas nagiging nakapagbibigay buhay yung ating paghahanap buhay, yung ating pagtatrabaho. Alam po ninyo, nung bago po ako maordinahan, ako po ay nakaranas na magtrabaho. Yung aking pamilya po ay, lahat po sila ay may trabaho. Kaya para sa akin, yung aking pagtatrabaho ay para lamang sa karanasan, for experience lamang. Kaya nung unang mga linggo na ako'y nagtatrabaho, nahirapan po ako sa totoo lamang. Dahil bago po sa akin yung lahat ng aking ginagawa. Matapos ng 10 taon ko po sa seminaryo, bago po yung aking experience na iyon, bago at mahirap. At meron po akong mga katrabaho, dahil alam po nila na ako ay nagpapari.
kung minsan sa akin po sila naglalabas ng sama ng loob. Kasi kung minsan, hirap na sila sa kanilang pagtatrabaho at may mga malulupit pa silang mga nakatataas sa kanila na parang hindi naiintindihan yung kanilang mga ginagawang pagtatrabaho. Dami nilang reklamo, ang dami nilang mga sinasabi, hirap na sila. Parang hindi sila pinapahalagahan. At minsan natanong ko sa isa kong katrabaho, sa lahat ng nararanasan mong iyan, ano yung nagbibigay sa iyo ng dahilan para manatili sa pagtatrabahong iyan? Sabi nung isa kong katrabaho, wala naman po akong ibang mahanap na trabaho. Ito lang po yung oportunidad na mayroon ako ngayon. At tinitiis ko at nagpapatuloy po ako sa aking pagtatrabaho para sa aking mga anak, para sa aking pamilya. Kung titingnan po natin, yung nagbibigay ng inspirasyon sa kabila ng mga paghihirap upang patuloy siyang makapagbigay ng buhay sa pamamagitan ng kanyang hanap buhay ay yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak, para doon sa mga taong mahalaga para sa kanila. Kaya tinitiis nila, ano man ang hirap, ano man ang mga pasakit, ano man yung kanilang mga pinagdadaanan, nakakapagbigay buhay yung kanilang paghahanap buhay dahil ginagawa nila ito para sa mga taong mahalaga sa kanila. Kung titingnan po natin, nagiging marangal talaga yung kanyang paghahanap buhay dahil ito ay ginagawa para sa mga minamahal niya. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung mahalagang paalala sa atin. Wala sa uri ng trabaho yung karangalan ng paghahanap buhay. Ito rin yung binabato kay San Jose, kay Jesus. Hindi ba anak lamang siya ng isang karpintero? Anak lamang, minamaliit ng ibang mga tao, yung ibang mga uri ng trabaho. Pero sana wag tayong ganon. Marangal ang bawat trabaho at nagiging marangal ang bawat trabaho kapag ito ay ginagawa upang makapagbigay ng buhay sa iba. Mga minamahal kong mga kapatid, at ito po yung ikatlong paanyaya sa atin, yung ating mga ginagawa sa ating mga buhay sa ngayon, yung ginagawa nating pagtatrabaho, paghahanap buhay, nawa patuloy nating gawin ito para sa mga taong mahalaga para sa atin. At patuloy nating gawin ito bilang pakikipagtulungan sa Diyos sa kanyang pagpapatuloy ng paggawa, pagkilos sa buhay ng bawat isa. Tatlong imbitasyon po para sa ating lahat. Magiging maganda po yung ating kalagayan, yung ating mga buhay. Kung una, hahayaan nating maniwala at manalig tayo sa ating Panginoon. Ikalawa po, napakahalaga po na katulad ng ating ipinagdiriwang na santo sa araw ngayon, mas makita sa ating mga gawa ang ating paglilingkod at pagpupuri sa Diyos. At ikatlo, palagi po nating tandaan, marangal po ang lahat ng uri ng trabaho kapag ito ay ginagawa para sa ating mga minamahal. Nawa, mga minamahal kong mga kapatid, patuloy tayong lumago sa ating pakikiisa at paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga halimbawa ng ating patron na si San Jose, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag
ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay parito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal ng paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay, na inihain ngayong si San Jose ay ginugunita namin, para mo ng awang pagbigyan, ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita si San Jose, niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal. Si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O San Jose, ikaw ang tunay na uwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo na nalangin, pagsamon namin ay iyo nawang dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samon namin ay iyo nawang dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po
ang aming pagsikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung sinisintang anak. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung sinisintang anak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban, ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, nawa pahalagahan po natin ang biyaya ng ating patron na si San Jose. Kung titingnan po natin, ipinagkatiwala ng Diyos Ama sa isang ama na tao dito sa lupang ito, yung kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang pangalagaan, palakihin at protektahan. Tayo rin po ay pwede nating matakbuhan na ama si San Jose. Ipagkatiwala din natin yung ating buhay sa Kanya. Papangalagaan niya tayo at poprotektahan katulad ng Kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Hesus, upang tayo ay matulungan din niya na mapaganda yung ating mga buhay at marating ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Naway sa pamamagitan ng bendisyon na ito ay maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.